Ito. Ang Presidential Anti-Organized Commission or PAOK at saka ang Cybercrime Investigative Coordinating Center or CICC ay kahapon pinormalize na po nila yung bid na maggumawa ng mga operasyon regarding sa mga transnational crime, cybercrime. Transnational, ibig sabihin po, hindi lang po dito sa Pilipinas, puti sa ibang bansa. Ano ba yan? So, kung kayo po, nasa ibang bansa, tapos meron po kayong ginawang mga cybercrime na dito sa ating sa Pilipinas, masasabi natin na ang inyong sinisiraan or ginagawa ng nandito sa Pilipinas at kayo po ay kasuhan dito sa Pilipinas. May posible na dahil dito sa kooperasyon na to, hanapin po kayo dyan sa abroad. Lalong-lalo na kung yung krimen ninyo ay hindi lang dito sa Pilipinas nag-a-apply, lumalabag din sa sa iba, sa ibang sa batas ng ibang country. So, yun, nagbi-build up na po sila. Hinay-hinay po sa mga, fake news. Regarding dito, meron pong nakwento na mayroon pong mga social media influencers yata sa Middle East. I think dalawang babae. Correct me if I'm wrong. Dalawang babae po ay na-reported po na sila po ay naaresto sa Middle East dahil sa kanilang mga post sa Facebook na hindi po fake news po. Nagpedal po sila ng fake news. At alam naman po natin na doon po sa Middle East, yung may mga ganyan, stricto po sila sa mga ganyang pangyayari. Kung dito po sa Pilipinas nagagawa ninyong kahit anong sabihin ninyo regarding against sa gobyerno, kahit kanino, kahit magbanta pa kayo sa Facebook, bla bla bla, sasabihin lang po ang malimit na gagamitin na rason freedom of speech and expression. Abusong-abuso po ang freedom na yan dito sa ating bansa. Super po abusado na tayo sa mga ganyan. Pero sa ibang bansa, hindi. At tila nakakalimutan natin mga kababayan na sa ibang bansa na nasa Pilipinas pa sila kung sila ay bumabatikos o gumagawa ng fake news. Be mindful po kung nasaan kayo. Nakakatawa nga po dito sa ating bansa, madami po tayong batas. Madami tayong batas. Pero ang ating ang mga Pilipino po ay mahilig po ng batas natin. Maghanap ng malulusutan ba? Sa kadami-dami po ng batas natin, ang ating pastime, lalo na mga pastime, is paano lusutan ang ating mga batas dito. Sa ibang bansa po, lumabag ka sa kanilang batas, wala kang lusot doon. Mafo-force kayo, kung kayo po ay Pilipino o OFW or kahit na yung travelers, pupunta po kayo sa ibang bansa. Mafo-force kayo mag-follow sa kanilang mga laws doon. At kung kayo po ay may ginawa doon, nakabulastagan at kayo po ay nahuli dahil may nilabag kayo na law doon sa kanilang lugar, hindi po ninyo pwede sabihin na, hoy, wala kayong jurisdiction sa akin kasi hindi ako ninyo citizen. Mali. Ikaw pumunta doon, ikaw magpa-follow ng law doon. Di ba? At kung ikaw ay ganun po. Mas madisiplina po, mataas mas dumidisiplina ang mga kababayan natin kung lumalabas ng Pilipinas.
Pero pag nasa Pilipinas, hindi masyado. So, nako-cover po yung transnational crime na yan, ha? Kung saan kayo, hindi pa natin alam kung ano talaga ang guidelines nito. Pero I'm sure meron na silang mga tinitingnan ng mga influencers or lumalabag. At isa po dito talaga yung masakit man isipin, masama mang isipin, pero meron po tayong mga kababayan na ginagawa po yan na hanap buhay, yung ganyan na klaseng mga bagay. Sana po sumpuin po ng mga otoridad yung ganyang klaseng malalaswang mga gawain, lalong-lalo na po kung ang involved, ang binibiktima ay ang mga bata as young as 2 years old. Sana po maano nila yan, matutukan nila yan. Hindi lang matutukan yung nandito sa Pilipinas, pati yung mga counterparts nila po nandoon sa ibang bansa na nagbo-boost ng mga ganyang klase ng mga kahalaya sa social media, sa online, sa deep web. So, good luck po sa PAOK at saka sa CICC. Andito na po tayo. Ito, good news to. Good news po sa House. Balik tayo po sa House of Representatives. Good news. Nakapasa na po sa third reading ang proposed measure na abolish ng travel tax. House Bill 8464, alam natin po ito ay sinusulong ni Representative Sandro Marcos. At least si Sandro merong iniisip na ganitong klaseng measure. Nakapasa na po sa third reading ng abolish ang travel tax. So travel tax at least mga 1,000 ang mamaminus. I think mga 1,500 siguro yan, 1,600 or 1,500. Malaki na din po yun bagay kung mapupunta sa ibang yung travel tax na dapat para sa travel tax. So, nakapasa na po sa third reading at ito po ay iakyat sa Senado. At kung pagbotohan sa Senado at makapasa sa Senado, ito po ay aakyat na po sa Malacanang, sa desk po ni PBBM. At we are hopeful na pag yun na po ang nangyari, maipasa na po ito na batas. Hindi na po tayo mababayad ng travel tax at giginhawa konti ang pag giginhawa konti ang gastos sa mga ticket, sa mga pa-booking. Ang problema po ngayon ang problema lang natin ngayon ay yung war doon sa Middle East na naapektuhan po ang ating ang ating langis, ang supply ng ating langis at alam naman po natin na kung liliit po ang supply natin sa langis at tataas ang demand, ang presyo po ng langis ay tataas. At tumaas na nga po kagabi umikot po kami ng asawa ko dito sa Ormoc. At linya-linya po sa mga gasolinahan. Halos lahat ng gasolinahan po ay naglinya-linya. Mataas na po ang bayranin sa diesel. So, parang bittersweet naman ito na news. Pero hopefully po matapos na, sana po pinagdadasal natin na matapos na po ang gera doon sa Middle East between sa Iran, sa United States at saka Israel at ma-open na po. Wala na po magsasagabal doon sa tinatawag na Strait of Hormuz kung saan naglalayag yung mga tanker pupunta sa Asia ng mga ang ano po langis. So pero hindi naman po tayo pinababayaan ng gobyerno. Sa totoo lang,
Ngayong araw March 17, ngayong araw po I believe na nag-start na sila kanina na mag-distribute sa mga tricycle drivers sa buong Metro Manila ng tinatawag na ayuda, 5,000 pesos para sa mga tricycle drivers para sa gasolina. Ito po ay pinangunahan ng DSWD na sulat ko na po ito sa aking blog. At ang first po sa buong Metro Manila, mga 139 po ang inaasahan na mag-a-avail ng 5,000 pesos fuel aid. At sana po gamitin po ninyo sa fuel po, sa gasolina at sa panghanap buhay ninyo yung ibibigay na ayuda sa inyo. Ngayong araw, ang inyo lang po kailangan na dalhin lisensya. Siyempre, natural. At yung iba pang mga requirements, pero importante po yung lisensya nyo. So, ito po yung sabi ni PBBM na alam po natin ito na kung talagang ito pong maapektuhan ng ating supply sa langis, tataas po lahat ng bilihin. Pero hindi ito yung pababayaan. Ako naniniwala naman ako na hindi tayo binababayaan ni PBBM. At maswerte tayo na isang ganitong klaseng mabait na tao ang ating presidente ngayon, na hindi inuuna yung mura. Inuuna niya, iniisip niya paano tayo matulungan at hindi masyadong mahirapan. Pero hindi po niya kailangan, hindi po siya dapat yung pahirapan pa natin. 'Di ba? Tayo po ang trabaho natin bilang mamamayan Pilipino ay tulungan. Kung gumagawa naman po sa kabutihan ng ating presidente at ang gobyerno niya, wag na po tayo maging sakit na ulo. Diba? Ginagawa na nga paraan. Tapos madami po nagrereklamo kasi hindi daw si Duterte yung nakapag-isip. Ganun yung mindset Huwag niyo na po sana yung mga Duterte supporters, huwag niyo na po hanapin ng solusyon. Ng solusyon si Rodrigo Duterte. Nandun na po siya sa Hague. May problema po siya sarili niya, hinaharap niya. Hindi na po kargado ni Rodrigo Duterte ang bayan natin. Ibang tao na po ang presidente. At si Rodrigo Duterte, meron po siya sarili niyang problema doon sa dahig. Ang presidente po natin ngayon na humaharap sa problema ng bansa si PBBM. At kung meron siyang iniisip na solusyon na kailangan natin ng kooperasyon niya, tulungan na natin. Huwag na tayo mapasaway. Huwag tayo kagaya ni Sara Duterte, nasasabihin na maraming pagkukulang si PBBM. Yes, hindi naman siya perfecto. Hindi siya yung mindset na kagaya ng iniisip ng mga Duterte supporters na Superman. Superman si dating presidente Rodrigo Duterte. Superwoman si Inday. Naku, hindi pa po ako nakakapas. Ang last po natin na topic is about yung kanyang sagot yesterday doon sa impeachment complaint. Alam po natin na yesterday, March 16, yun po yung deadline. Natulungan si PBBM, yung iba talaga naghahanap pa ng nag-a-add pa sa problema ng bansa. Kung hindi po kayo parte, kung ayaw nyo maging parte sa solusyon, huwag nyo lang sana kayo dumagdag sa problema. Di ba? Kung ayaw nyo solusyonan, kung ayaw nyo hanapan ng solusyon yung mga problema ng bansa dahil hindi naman si Duterte yung magiging bida, tumahimik lang kayo. Di ba? Kakulango. Tangga, tangga, loga, yoga, DDS,
luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.